Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. September na! Welcome to Burr Months! Welcome po sa ating masayang episode ngayong araw. Marami na naman pong bonding ang mangyayari ngayong Burr Months. Nandiyan ang kaliwat kanang parties, reunions, yung magkakasamang bibili ng mga regalo, magkakabit ng mga Christmas tree o mga parol. Sana nga sabihin ng kabanding mo, maganda kang kabanding. At dito sa araw-araw na pagpapala, ang uso ay masarap kang kabanding. Hindi ka boring. Tama po ba? Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, lumalapit muli kami sa iyo at humihingi ng iyong patnubay sa aming pag-aaral. Buksan mo ang aming mga spiritual na mga mata at ang aming mga puso para maunawaan namin ang iyong mga salita at mapasamuhay namin ito at malugod ka namin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Noong ako po ay nag-i-interview sa mga bagong estudyante sa JCA, ang tanong ko, kumusta ang mga kaklase mo? Hindi ka naman binubuli at hindi ka rin nambubuli? Kalimitan, ang sagot po nila ay, masaya po kami dito at masarap kabanding ang aking mga kaklase. Ikaw ba, kapatid, ay masarap kabanding o magandang kabanding? O kaya naman, nasabihan ka na bang pangit kang kabanding? Sabi po sa Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart does good like a medicine. Para ka bang gamot sa iyong kasama dahil masaya ang iyong puso? At kung masaya ang puso, maganda ang lalabas sa mga bibig, walang bad-mouthing, puro words of wisdom, joy, and hope. Gumagaling ang nakakabanding mo kasi merry ka. Merry Christmas! Banding. Sino-sino po ba ang ating kabanding? Siyempre, ang una ay ang ating pamilya, ang asawa at mga anak, mga magulang at mga kapatid. Ako, gustong-gusto kong kabanding ang aking anak. Iba ang saya ko kapag kausap ko siya. Sana'y masasabi niya ding, masarap akong kabanding dahil hindi ako nagagalit at naninermon lagi. I hope so. Panalangin ko na maging maganda akong kabanding, lalong-lalo na sa binata kong anak. Nakaka-relate ho ba ang mga parents ng teenagers at kabataan? Masasabi kaya ng anak natin na masarap tayong kabanding? Tanungin niyo po ang anak ninyo mamaya. Ang iba pa nating kabanding ay syempre ang ating mga katrabaho, ka-church at mga kaibigan, mga pastor, mga mentor, mga coaches. Yan ang ating mga kabanding. Yung kabanding mo ba ay hindi lang naman nagpapasaya sa'yo, kundi makakatulong sa'yo. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Pag nag-i-encourage sa'yo, ay, kasarap ka banding yan. Pag itinataas ka at hindi ka hinihila pababa, ay, masarap ka banding yan. Yung nagsasabi ng totoo, itinatama ka kung mali ka. Masarap din bang kabanding ito o pangit kabanding? Tingnan po natin yung storya ni Nathan at David. Minsan kailangan natin ng ganitong kasama. Noong si David ay nagkasala dahil inagaw niya si Bathsheba na asawa ng isang servant, ganito ang sinabi ni Nathan. Sa 2 Samuel chapter 12, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman.
at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Sa verses 5 to 7, napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong yan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yun. Minsan, kailangan din ng mga kasama na katulad ni Nathan, yung magsasabi ng totoo para iayos ang ating buhay. Masarap din silang kabanding, yung mga prangka, yung magsasabi sa'yo na mali ka at di ka agad aayon sa yung paniniwala at prinsipyo. Parang si Vico. Ops, wag dito. Medyo pangit sa una kung pakikinggan ang sasabihin ng mga Nathan sa buhay natin. Pero along the way, hindi sila pangit kabanding. Sila talaga ang magandang kabanding. Parang si Lord, dahil mahal niya tayo, kinokorek niya tayo. For whom the Lord loves, He corrects. Proverbs chapter 3, verse 12. Kaya, walang mas masarap kabanding kundi si Lord. Siya ang number 1 na magandang kabanding. Hindi lang siya nagkokorek, kundi nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Kumusta ang banding ninyo ni Lord, kapatid? Sa Psalm 16:11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forevermore. Kumusta ang bonding or date natin kay Lord? Sa presensya niya, punong-puno ng kagalakan. Sa ating devotion time, ito ang pinakamasayang moment. Being with God is the best feeling. Ituturo niya sa iyo ang tamang daan. Papawiin niya ang iyong kalungkutan. Magiginhawaan ka at aaliwin ka. Isa-satisfy niya ang desires mo at pakikinggan ang mga panalangin mo. Nasa Kanya lahat ng solusyon. Plus, hindi boring si Lord. Kaya walang pangit kapag kasama siya. Siya ang pinakamasarap na kasama. Imagine sa Kanya, there is life, there is joy, and there are pleasures at forevermore. Saan ka pa? I'm sure, busy na naman tayo ngayong bare months. Huwag po sana nating kalimutan ang ating morning moments with God o kahit na anong oras na pwede nating spend sa presensya ng Diyos. Yung wala tayong gagawin kundi umupo, lumuhod, tumayo at makipag-usap kay Lord. Yung diringgin natin siya, aralin ang salita ng Diyos sa Biblia at manalangin at magpuri sa Kanya. 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 oras at higit pa anytime, anywhere. At sure na sure, gustong-gusto ka rin kabanding ni Lord. Kasi love na love ka niya. Love na love ka ni Lord. Pwede mong umpisahan ngayon yan. Pero, paalam muna ako. Enjoy your bonding with the Lord all throughout the days of your life. Have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us all. Naranasan